Magandang araw po sa mga tagapakinig. Bago ko po umpisahan ng kwento ay nais ko po munang magpakilala. Ako po si Teo, 31 years old, isang embalsamador, Tubong, Pampanga City. Ang ibabahagi ko pong kwento ay ang aking karanasan bilang embalsamador. Isang nakakatakot na bagay na nangyari sa aking pinagtatrabahuhan. Bilang embalsamador ako ay marami ng experience patungkol sa mga paramdam. Ngunit naiiba ang nangyari sa akin nung araw na yun. Araw ng Lunes bago ako umuwi ay nakiusap ang aking amo. Nakiusap siya na baka pwede daw ay imbalsamuhin ko pa ang isa pang patay, sapagkat ito daw ay kailangan nang madala sa kanyang pagbuburulan sa araw ng Martes. At dahil medyo gipit naman ako ng mga araw na yun ay pinatos ko na rin. Meron nga pala akong isang helper na ang pangalan ay Ray. Medyo matagal na rin kami magkasama ni Ray. Mga 1 taon ko na siyang naging apprentice. Kinausap ko si Ray kung pwede pa kaming mag-extend ng isa pang patay. Ngunit may lakad daw si Ray kaya baka hindi na daw siya makatulong. Ngunit nakiusap talaga ako kay Ray na baka pwedeng i-schedule niya na lang ang kanyang lakad. Dismaya namang pumayag si Ray at dahil daw mukhang hindi naman daw ako papayag kung hindi siya pumayag. Mga bandang 9:00 ng gabi na ng mga oras na yun. At kami na lang ni Ray ang tao sa loob ng morgue, maliban pa sa 2 patay na natapos naming imbalsamuhin kanina. Bukas pa kasi darating ang magmi-makeup upang ma-makeupan ng mga patay. Agad naman naming iprinoseso ang patay. Ito'y isang babae na edad 30 anyos. Namatay daw ito dahil sa pagkalunod sa swimming pool. Ang nauna namang 2 patay na aming inimbalsamo ay isang matanda at isang bata na mga 12 anyos ang edad. Parehong sa sakit ang ikinamatay ng 2 pasyente, kaya naman madali lang din namin tong naimbalsamo. Mga 1 oras ang tumagal at medyo pagod na ako at dumadaing na rin ng pagod si Ray. Ang sabi ko ay mag-break time muna kaming 2. Agad naman nagpaalam si Ray na magyoyosi lang daw sa labas at magkakape. Agad yun naman pinayagan si Ray at sabi ko mga kalahating oras lang ang kailangan naming break time. Sumang-ayon naman ito at nagpaalam na. Ako naman ay naiwan sa labas ng morgue sa isang maliit na kwartong pahingahan naming mga empleyado. At doon ay nagkape rin ako at kumain ng tinapay. Makalipas ang kalahating oras ay bumalik na ako sa loob ng morgue upang ipagpatuloy ang pag-iimbalsamo. Hindi na ako makalingon sa paligid dahil tutok na ako sa pag-iimbalsamo sa patay. Mga 5 minuto ang lumipas at narinig kong bumukas na ang pinto sa akin likuran. At alam kong si Ray ang dumating. Medyo nadismaya ako kay Ray dahil ang usapan namin ay 30 minutes lang. Pero na-late pa rin siya. Kailangan ko kasi ng taong mag-aabot ng mga sinulid at mag-aabot ng mga tatanggalin kong lamang loob. Nang sa ganun ay hindi na ako palingon-lingon sa paligid. Agad naman itong pumesto sa akin likuran at nag-umpisa na akong mag-utos kay Ray. Ang sabi ko sa kanya ay iabot niya na ang mga sinulid at karayom. Agad naman itong tumugon at inilapag sa tabi ko ang mga karayom at sinulid. Talagang mabusisi ang parting bituka at ang paglalagay ng mga formalin. Kaya nung mga oras na yun ay nakapokus talaga ako sa patay. Salita ako ng salita kay Ray ng mga kung ano-anong bagay. Dahil sa ganung mga pamamaraan ay nakakawala ng takot at ng pagod sa trabaho. Maya-maya pa hiningi ko na ang isang bote ng formalin. Agad niya rin namang nilapag ito sa aking tabi. Tumagal ang proseso ng halos 1.5 oras pa at matagumpay kong natapos ang pag-iimbalsamo. Isang step na lang ang kulang upang matapos na ito ng perpekto. Yun ay ang paglagay ng patay sa freezer dahil bukas pa darating ang magmi-makeup sa patay. Agad kong tinawag si Ray nang sa ganun ay matulungan niya akong buhatin ng patay patungo sa freezer. Medyo nadismaya ako nang makita kong bukas ang pinto. At sa palagay ko ay lumabas na naman si Ray at nagyosi. Medyo adik kasi sa sigarilyo si Ray. Agad ako lumabas at tinignan ko sa labas si Ray. Ngunit nakatulog pala ito sa labas. Gusto ko sanang magalit pero naintindihan ko ang kanyang kalagayan. Sa palagay ko ay pagod na ito at di na kinaya ang pagod. Kaya ko naman buhating mag-isa ang patay. Kaya pinagtiyagaan ko na lang na buhatin ito at ilagay sa freezer. Ganun pa man ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako kay Ray dahil sa ibinigay niyang pabor sa akin. Nang matapos ang lahat ng gawain sa morgue ay isinara ko na ito at ang himbing talaga ng tulog ni Ray sa labas.
Nakahiga ito sa labas at ang sarap talaga ng tulog. Kaya tinapik ko na ito at bigla itong nagulat at humingi ito ng pasensya sa akin. Agad naman kami nag-abang ng jeep na masasakyan pa uwi. At nang makasakay na kami sa jeep, napagkwentuhan namin ni Ray ang mga nangyari sa trabaho. At bigla ako nagulat sa kanyang mga kwento. Ayon kay Ray ay hindi na siya nakabalik sa aming usapang 30 minutes na break time. Dahil nung lumabas daw siya ay nahiga siya sa bangko. Hindi na rin daw siya nakapagyosi at nakapagkape. Sumakit daw kasi ang kanyang ulo. At hindi niya raw namalayan na nakatulog na siya. Mabuti na nga lang daw at ginising ko siya. At dahil kung hindi ay aabutan siya ng umaga doon. Agad akong nagulat at nasindak sa aking nalaman. Pero mas pinili ko na lang manahimik. Dahil kung ikikwento ko kay Ray ang mga nangyari ay baka hindi na ito pumasok. Isang bagay lang ang tumakbo sa aking isip. Marahil ay hindi inaasahan na isang multo ang aking naging assistant. At sa aking suspetsa, yun ang batang aking inimbalsamo. Matapos ang mga nangyaring yun ay hindi na ako nagpapalipas pa ng hating gabi sa morgue. Mas pinili kong tapusin ang trabaho na mas maaga. Hindi na rin ako tumatanggap ng mga overtime. Hanggang dito na lang ang aking kwento at sana ay maging aral sa inyo ito na huwag tayo masyadong mahangad sa pera. Salamat din kay Mr. Reynald niya dahil nabasa niya ang aking kwento. Magandang araw po muli.